Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Ho, ho, ho. Gulat kayo nyo. Ako din, nagugulat eh. Tinawag yung pangalan ko. Meron kasi meron akong gusto ipakilala sa inyo. Siguro 1996 nung makilala ko to eh. Isang matinee idol na kanila nila. Kasama ko sila Ninong Lito, sila Raimundo, sila Pastora, nung mapunta kami sa lugar nila. Itong taong to walang ginawa kundi manginginom. Doon ko lang siya na-meet. Pero yung taong to, kilala niyo si Gardo Versosa? Isang matikas, makisig. Talagang pagka tinitigan ng isang babae, kulang na lang po pa rin siya. Pero hanggang ngayon, talaga naman, yung kanyang kakisigan, tulad ng isang machete. Siguro kilala niyo to. Pero bilib ako sa taong to, iisa lang ang asawa. Mapagmahal sa mga anak. Talaga naman, magmula noong nakilala niya ang Panginoon, hanggang ngayon nagpapatuloy siya. Yun ang tunay na tatay, di ba? Hindi ko na patatagalin. Para makilala niyo, kulang na lang na kinukuha nga siya na maging artista pero ayaw niya. Mas gusto niya sa Panginoon. Palakpakan niyo muna. Pinakikilala ko sa inyo ang ating guest, ang ating speaker, si Pastor Sunny Apilar. Maraming salamat. Akala ko maganda sasabihin. Yung pala, binulgar pa ako. By the way, salamat po. Binigyan na naman ako ng opportunity na makapagbigay sa inyo ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa mga taga-tinalagaan ko. Noong nag-umpisa kami, nagre-reach out po sa tinalagaan. Salamat na dumating kayo ulit para sa amin. Ganun din sa mga bata, sa mga nanay na share ni Pastor J na salita ng Diyos. Maraming salamat na nakasama namin kayo dito. Sa testimony kanina, hindi ako nagtaas ng kamay kasi nagsasalita naman ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan na naman kami ng isang miyembro ng pamilya. Isang babae po, na anak po ni Teacher Tina. Maraming salamat. Even na cesarean siya, namin, magastos. Pero lahat yan pinrovide ng Panginoon para sa atin. Okay? Manalangin muna tayo. Hallelujah, Jesus. Ama namin na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa umaga na ito na binigyan niyo kami ng araw
panibagong araw, Panginoon, sa buhay namin. Lord, maraming salamat, Panginoon. Agabayan niyo kami, Panginoon, habang inaay namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako bilang instrumento niyo, Panginoon. Tago niyo ako sa inyong likuran, Panginoon, na kayo lang makita at kayo lang yan maitaas, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kumusta na tayo ngayon? Kumusta na ang buhay natin? Sa lumipas na isang taon, na 2023. Kumusta na po ang ating buhay Kristiyano? Okay lang ba? Wala tang nagsabi ng okay. Kumusta na? Okay lang. Best na best. Basta na kay Lord. Di ba? Yun ang maganda doon. Alam natin, kaya tayo mga Kristiyano ay tinanggap na natin ang Panginoon Jesucristo. Sino pa dito hindi nakatanggap ng Panginoon? Magsabi tayo ng totoo. Lahat na tayo nakatanggap ng ibig sabihin, born again na tayo, Kristiyano na tayo. Amen? Nagbago ba tayo? Walang sumagot. Ibig sabihin, may problema tayo. Pag tayo ay naging Kristiyano, na tayo ay naging born again, ibig sabihin, nagbago na tayo. Okay? Kasi ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya konektado tayo sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, kaya everything is possible. Kaya tinatangata natin kanina, lahat ay posible. At tinuruan niya tayo magbago sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. O ibig sabihin, spiritual change tayo. O hindi, nagkaroon tayo ng spiritual transformation. Okay? Kaya ang pag-aralan po natin ngayon ay tungkol sa pagbabago. The new life, Panginoon. Ibig sabihin, the new you. Ibig sabihin, ang bago, ikaw, ako, tayo. Okay? Ngayon, ang ating pagtanggap kay Kristo ay nagpapatunay lang po na nagbabago tayo. Kasi nagkakaroon tayo ng experience to be born again. Diba? Ebidensya na nakatanggap tayo sa Panginoon, tapos lumalago tayo, ibig sabihin may pagbabago sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ngayon, buksan po natin ang ating Bible sa alam na nyo ito ang verse na to, kumbaga sa gas na to sa inyo. Buksan po natin ang ating Biblia. Nagkaroon pa ako ng ng tablet, hindi ko lang may. Sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, ang sabi therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Diba? Sabi ko kanina, pagka nakatanggap na tayo, tinanggap na natin ang Panginoon bilang Lord and Savior natin, ay nagbago na tayo as a new creation. Ibig sabihin, all things pass away. Behold, all things become new. Ano ba ibig sabihin sa therefore? Ang ibig sabihin sa therefore, may pagdidiin sa atin. Ang ibig sabihin, as a result na pagtanggap mo sa Panginoon, yun ang nagiging new creation. Tapos, because of that, ibig sabihin, because of that, na tinanggap ng Panginoon ni Kristo, nagkaroon ka ng bagong buhay. O hindi, that reason, sa Tagalog, sa makatuwid, o dahil doon, ang resulta ng new creation natin. Pero, ang sabi naman sa King James Version, ang sabi, behold, all things seeking you, the old pass away. Ibig sabihin, ang buhay natin, lumang buhay natin, ay namatay na. Pero,
bakit minumulto pa tayo ng ating mga nakaraan? Ibig sabihin, hindi pa tayo totally changed. Hindi pa tayo talagang totally nagbago. Sinabi lang natin na Kristiyano ako, pero pag sinabi, nagbago ka na ba? Hindi tayo makasagot. Dahil sa atin din, kasi ang gusto ng Panginoon na magbago tayo, pero kung ayaw natin, doon masisira ang Panginoon. Kasi kung ayaw talaga natin magbago, hindi tayo magbago eh. Pero kahit na minsan, pagka sinabi mo magbago ka, kahit kung dyan ka nakaupo, gusto mo magbago ka agad. Dahil sa kapangyarihan ng ating banal na espiritu, magbabago tayo. Ngayon, the new beginning has come. Ano ba ang nagiging, ang sabi, all things are becoming new. Ano ba ang nagiging, ang title po ng aking mensahe ay, it's like this. Yung next slide. Ewan. What benefit do we have of being a new creation? Anong benepisyo? Kasi sa Diyos, ang inaano natin, unbeliever tayo, hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, pero ano bang magiging benepisyo kung tanggapin ko ang Panginoon Jesus? Ano magiging benepisyo natin kung tanggapin natin ang Panginoon Jesus? Una, bigyan ko kayo apat na, una, sabihin, the new beginning with God. Ang umpisa, ang pasimula natin sa Panginoon. Una-una, tingnan natin sa Romans 3:23-24. Ang sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Ibig sabihin, pinawalang sala na tayo. Ibig sabihin, vindicated na tayo o pinagtibay na Panginoon na wala tayong kasalanan dahil sa banal na Espiritu, dahil sa Panginoon na tinanggap niya lahat ng ating kasalanan sa cross. Kaya justified na tayo. Ibig sabihin, lumalabas na, parang wala na tayong kasalanan. Diba? Kaya pagka tinanggap natin ang Panginoon Yesu Kristo, ayaw niya na tayo magkasala. Kasi bagong buhay na tayo eh. Kaya ayaw niya na tayo masadlak pa sa kasalanan ulit. Kaya it is the new beginning. The word justification means that we had been acquitted, pinawalang sala, means that Christ, we get a fresh start and clean slate. Bagong simula at malinis na talaan. We get a brand new beginning. It is just we have never seen. Diba? Dahil tinanggap na natin ang ating Panginoon. Parang wala na tayong kasalanan nun. Kaya ayaw niya na tayo magkasala ulit eh. Ganon ang kagustuhan ng Panginoon. Nung tinanggap na natin siya, nagbago na tayo, nagkaroon na ng transformation ang buhay natin. Nagbago na tayo. Kaya, panibagong panibagong buhay na to. Hindi naman sinasabi na tinanggap natin ng Panginoon na nagkaroon na tayo ng naging born again tayo. Hindi naman pwede naman sabi na pwede ba ako pumasok sa sinapupunan ng magulang ko na para mabuhay ako muli. Hindi po. Nabagong buhay tayo dahil sa banal na Espiritu. Namatay na tayo dahil sa ating kasalanan nung inako lahat ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Doon tayo naging new fresh at ang bagong nilalang na tayo. Kaya including seeking a beginning with God is truth. It don't wait until the end. Gaya kung minsan, tayo, mga Kristiyano na tayo, pagdating ng bagong taon, gumagawa tayo ng mga goal natin, mga layunin. Kung minsan hindi natin natutupad yun. Kung minsan gumagawa tayo ng mga New Year's resolution, pero mananatili lang resolution yan. Kung minsan sabihin natin, Lord, next year, Panginoon, hindi na ako pupunta simbahan ng late, pero nagle-late pa rin tayo. Hindi na ako, Panginoon, mag-a-attend na po ko lahat mga ministry ko, Panginoon, pero minsan, binubulong pa rin tayo ng nakaraan natin. Uy, huwag kang mandyan, wala naman na yun. Diba? Kung minsan sasabihin, ano ba yan? Parang mga sasayaw, kakanta, tapos maya-maya iiyak. Ano ba yan? Parang may mga, ano na sila eh.
may mga tama. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, magkakatama ka na rin. Kasi sasayaw-sayaw ka na rin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa iyo, magpuri tayo. Magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsayaw at sa pag-awit. Kanyang himno. Kaya, including seeking a new beginning with God, the truth is, huwag na natin hintayin pa na magbagong taon. Kailangan na magbago na talaga tayo. Yun lang, yung sinasabi kanina, the new you. Para makita na kung paano tayo binabago ng Panginoon. Kaya sinasabi ko nga kanina, baka masira, pag hindi tayo manantiling magbago, baka masira ang sinasabi ng Panginoon na kaya niya lahat na gawin. Pero talagang kaya niya gawin, kahit ano. Kung ayaw mong magbago, walang ano ang Panginoon sa iyo. Ibabaguhin ka talaga. God, kaya kung paano tayo na-start to turn sa Panginoon, just as we realize and repent our sinful and selfish lifestyle. Nung binago na tayo ng Panginoon, kailangan nasa isip natin yun. Kailangan humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil kasi dati tayo makasalanan, kaya tinatawag tayo noon unbeliever. Kaya nung naniwala na tayo sa Panginoon, naging tawag na tayo ng mga believer sa Panginoon. Kaya ang ating mga buhay dati, yung mga sariling buhay natin, dapat binabago na natin. Nakikilala na natin kung sinong mga kailangan ng mga tulong natin. Tapos pray for the forgiveness of sin. Manalangin sa pagpatawad ng ating mga kasalanan. At isa pa, acknowledge Jesus Christ, our Lord and Savior, and decide to walk with God throughout our life. So, yun. Kailangan, pagbagong buhay na tayo sa Panginoon, natanggap na natin, doon pala mag-umpisa tayo na naglalakad sa katwiran ng ating Panginoon. Dahil sa ating desisyon, na doon na tayo inuumbok ng Panginoon. Nagkakaroon na tayo ng kaugnayan sa Panginoon. Di ba sabi sa John 15:4, abide in me and abide in you. Kasi kung malayo tayo sa Panginoon, hindi tayo magbabago. Kailangan magkakaroon tayo ng peace of mind. We will have peace of mind that passes understanding. Ang sabi sa Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Tingnan nyo, pag natatanggap na natin ang Panginoon, ang ating isip at ating puso, binabantayan niya ng Panginoon. Kaya pagka nagkumawa tayo ng kasalanan, alam na alam ng Panginoon. Kahit anong tago gawin natin, kahit tago pa kayo sa kumot, makikita ka rin kayo ng Panginoon. Ano pa? Those who choose prayer and trust during times of anxiety will exercise the peace of God and offer 3 important positive. Ano ba yon? Ang peace of God. Peace of God is supernatural. Walang katulad. Ang kapayapaan ng Panginoon. Isa pa. Peace of God will guard your heart at saka peace of God will guard your mind in Christ. Kaya nga, hindi pa ang sabi nila noon, yung nag-share ako sa baba, ang kapayapaan ko, hindi yung sinasabi nila na wala ng gera, wala ng ano. Ang kapayapaan ay sana sa iyo, yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya kung gusto mo talaga ng peace of mind, sa isip natin, kailangan nakaumbok tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo makaano kung malayo tayo sa Panginoon. Hindi tayo magbago. Una pa, binigyan na tayo ng translation from dead to life. Ibig sabihin, we are translated from dead to life because we become a member of His kingdom. Ibig sabihin, tinuturing na tayo anak ng Panginoon dahil mula sa kamatayan, inaon tayo para sa pagbuhay. Kaya yung sinabi na, pagbuhay, muli natin. Hindi yung galing tayo sa tiyan ng magulang natin. Buhay tayo muli dahil sa banal na Espiritu
na nagbuhos sa krus ng Kalbaryo. Kaya tingnan nyo ang John 5:24. Truly, truly, I say to you, whoever hear my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Tingnan nyo? Ano na tayo eh? Kasi kung tayo nakikinig at naniniwala sa ating Panginoon, doon na tayo magiging matatransform. Magbabago na tayo. Kaya nagkaroon tayo ng bagong nilalang. Kaya, ano pa? Because of whoever believes in Him or has faith in His word no longer pays dead as the unsaved do. Hindi na tayo harap ng sa Panginoon, alam niya na kung anong gagawin natin. Kasi nasa Kanya na tayo eh. But the judgment is gone. They are now a new creation connected to heaven, knowing eternal life in the presence of God. Kaya, ang sabi, connected na tayo sa heaven, knowing eternal life is present. Ano pa? The right to sonship. Ibig sabihin, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Panginoon. We receive the power to become the Son of God sa Galatians 4:4-5, sabi. But when set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, 5, to redeem those under the law, that we might receive adoption of sonship. Inadapt na pala tayo ng Panginoon. Kaya tayo, kung wala pa tayong hindi pa tayo sa Panginoon Jesus, hindi pa natin natanggap, hindi po tayo makatanggap ng adoption papers sa Kanya. Wala. Hindi pa tayo anak ng Diyos. Kaya isa lang ang ng Panginoon eh. Tanggapin na natin siya, isuko natin ang ating buhay, tanggapin natin siya as a Lord and Savior, isuko natin ang buhay natin para sa Kanya. Yun lang. Then, ang sabi, we no longer under the supervision of the law of Moses. Wala na tayo sa law, under law. Hindi na tayo under law kasi dahil sa ating Panginoon Jesus, nasa tayo, under grace na po tayo. Christ has brought us out of the slavery and into God's family. In Him, Christians are adopted as fully children. We are God's here. Ibig sabihin, tagapagmana po tayo ng Panginoon. We are given the Holy Spirit, making it possible to call Him our Abba Father. We choose to live with Him in everything we do. Kaya pilitin natin, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya. Kaya new beginning is a new relationship or new fellowship with God. Kaya pangalawa, magkaroon tayo sa ating ang benefit ng benefit na being new creature is a new relationship with God. Nagkakaroon tayo ng relationship with God. Ibig sabihin, next slide, nagkaroon tayo ng new relationship with God. Sa Ephesians 3:13, ang ibig sabihin, and you were far from God, but Christ offered His life, blood, as a sacrifice and brought you near to God. Tingnan nyo. Kung hindi dahil sa ating Panginoon Jesus, nung namatay sa cross, malayo tayo sa Panginoon. Hindi tayo makalapit sa Kanya. Ang ating relasyon sa Kanya ay wala. Hindi maganda ang relasyon natin sa Kanya. Parang
parang isang mag-boyfriend, girlfriend lang. Kung hindi natin palagi kasama ang ating girlfriend o boyfriend, hindi masisira po ang ating relasyon sa Kanya. Ganon din sa Panginoon. Kaya, dati malayo tayo sa ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, ngunit binago ito ng Jesucristo. Dahil being a new creation, tayo ay nakalapit sa Kanya. It gives access to His presence. Having a relationship with God means having a constant communication with Him. Di ba? Pagka boyfriend, girlfriend, gusto natin, palagi natin siya kausap. Ganon din dapat tayo sa ating Panginoon. Palagi natin kinakausap si Lord. Kaya growing in faith as we know deeper through the Bible is one of the way God speak to us, ang Biblia. Kaya ang Biblia ang nagbibigay sa atin. Ang Biblia ay nagkakausap. Ang Panginoon, ginagamit niya ang Biblia para kausapin tayo. Kaya, growing in faith as we know deeper through the Bible. The Bible is the one who speaks to us. God loves us and wants to have personal relationship with Him. Biro nyo, gusto nyo ng Panginoon, karoon tayo ng magandang sariling relasyon. Hindi pwede po yung sabi na, ibigay ko, sabihin ko sa aking asawa, anong relasyon ka sa Diyos? Hindi, siya mismo. Kailangan yung personal. Walang ano dito yung pwede na sabihin na, ikaw ang magkano sa iba. Dapat ikaw mismo. Tayo mismo ang magkausap. Ang kausapin natin ng Panginoon. Hindi pwede yung mga iba. Kaya paano tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya? Una, study God's Word. The Bible is God's Word, is our instruction manual of our road map for our life. Ito po ang nag-guide sa atin, ang Biblia po ang nag-guide sa atin, ang tamang daanan kung saan tayo dadaan papunta sa ating Panginoon. Ang parang ibig sabihin, parang ways. Kung sa apps, ways, ang Biblia, ang magturo sa atin kung saan tayo patungo. Kung doon ba tayo sa tamang daan o doon sa dating daan. It contains wisdom. Ang Biblia contains wisdom, karunungan. It contains encouragement, pampatibay ng loob. It contains comfort, kaginhawaan, and the life changes power. Kapangyarihan sa pagbabagong buhay. Ang Biblia lang talaga ang makapagbago sa buhay natin. And if there is a specific answer to a particular situation or problem, you'll find a life principle that leads to it. Kaya kung may mga problema tayo, kung may mga hindi natin nauunawaan, ang Biblia lang po ang makapagbigay sa atin ng tamang direksyon. Ibig sabihin, make a habit of reading the Bible. Hindi yun sinasabi na si pastor nga magbasa para sa inyo, hindi. Dapat kayo. Kahit mas maganda na dahil binigyan na tayo ng access sa cellphone para makapagdala tayo ng ano. Pero kailangan talaga may tamang Biblia tayo. Sa cellphone, okay lang. Pero paano kung nasanay na tayo yung cellphone, hindi na tayo nagdadala ng Bible. Kaya pagdating sa buhay natin, hindi na natin alam kung paano natin ihayag dahil sa pamamagitan ng Biblia. Alam niyo nga kanina habang hinahanap ko yung Biblia ko, kasi matagal ko na kasi hindi nagagamit yung Biblia Nagagalit tuloy ako, bakit nahanap kung saan napunta yung Biblia ko? Kasi may isang Biblia ko na favorite ko talaga, yung Giglot. Yung may English, may Tagalog na kasama. Yung palagi dinadala ko dito pagka nag-preach ako. Hinahanap ko kaninang umaga pero hindi ko makita. Kasi sabi ko, daming distraction kasi pagkadating tayo sa maraming distraction. Nung isang araw, nabasa yung na paper. Tapos, nung isang araw naman, nawala yung USB ko, yung PowerPoint ko. Sabi ko, ano ba ito, Panginoon? Kanina naman umaga, habang kumakain ako, natapunan ako ng noodles sa
Sabi ko, Lord, ano ba tong pagsubok na binigay mo sa akin? Pero hindi niya ako kaya kasi may Panginoon ako. Pag ang Panginoon mo nandito, wala yun. Lahat ng pagsubok na yan, gagaan na yan sa'yo. Kaya umaga pa lang, nandito ako kanina, pinag-pray ko, lahat tayo. Hindi ako nagpe-pray sarili ko. Pinagpe-pray ko lahat. Hindi ko inaano bawat pangalan. Pero pinag-pray ko, pagka J-Core family ka, pinag-pray kita araw-araw. Tuwing pray ko, kasama kayo palagi. Paano pa? Isa pa. Talking to God. Talking to God through prayer is the most basic definition of prayer. Is talking to God. Kaya nga, ihabit natin, ugaliin natin palagi manalangin. Kahit na may iksi pa, kahit ang basta na naka-address yung prayer natin sa Panginoon. Doon tayo pakinggan ng Diyos. Kaya, prayer is not meditation or passive reflection. It is direct address to God. Direkta yan. Kaya, may mga ibang tawag natin, ibang church. Pananalangin sila sa isang tao, para isang tao, manalangin sa Panginoon. Hindi ko bagitin kung ano sa basta ganun ang ano nila. Ikumpisa nila ang kanilang kasalanan sa tao, tapos yung tao magsabi doon kung anong kasalanan mo. Kaya lahat ng kasalanan mo nabubulgar. Nasasabi mo. Kaya alam niya alam niya kung anong nangyayari sa buhay natin. Kaya yan ang pinakamatinding marites. Hindi ko ibanggit kung anong simbahan yun, basta alam niyo na yun kung ano. Kaya tatanong sa iyo kung anong naging kasalanan mo, sasabihin mo naman sa akin nila. Pero kung may Panginoon ka na, dumirekta tayo itong pananalangin sa Panginoon. Hindi natin sabihin sa Kanya, direkta tayo sa Panginoon. Kasi ikaw lang sa Panginoon nakakaalam. Bakit? It is direct address to God. It is the communication of human soul with the Lord who create human soul. Ang atin ng Panginoon nag-create ng kaluluwa natin. Dapat doon tayo manalangin sa kaluluwa kung sino nag-create ng kaluluwa natin. Hindi doon kanino. Kaya buti, hindi na tayo ganyan. Kaya nandito na tayo sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya alam niyo na kung anong sekta yun. Tapos, prayer is a primary way for the believer in Jesus Christ to communicate his emotion. Kung anong emotion mo, pwede mo sabihin sa Panginoon. Kung anong problema mo, pwede natin sabihin sa Panginoon. And share, pag nanasa and desire, with God and fellowship with God. Kaya pwede natin sabihin natin, Lord, ito ang gusto ko. Lord, gabayan mo ako. Kaya iyan mo natin sa Panginoon palagi. Siya lang kausapin natin, wala nang iba. Kaya pwede naman sinasabi nila yung intercessory, ipagpe-pray, yun. Isa rin yun sa paraan para tayo magbago dahil sa intercession. I-intercede tayo ng ating mga kapatiran. Kaya, ang desire natin, it's only God and fellowship with Him. Kaya, ang tanong, ano pang dapat gawin natin as magkaroon tayo ng magandang relationship sa Panginoon? Ito, follow Jesus Christ. Para magkaroon maganda tayong relasyon sa Panginoon, kailangan following Jesus Christ is to become like Him. Following Jesus Christ is to go with Him and obeying His teaching and initiating His example, striving to be like Him. Jesus said, a true follower is the one who holds this teaching. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, kailangan sumunod tayo kung anong sinasabi niya. Kung anong nakasulat sa Biblia. Kaya ang Biblia lang talaga mag-guide sa atin. Tingnan nyo, sa Matthew 16:24. Then Jesus said to His disciples, if anyone wants to be my follower, you must forget about yourself, you must take up your cross and follow me. Anong sabi sa Tagalog? Pagkatapos sinabi ni Jesucristo, Jesus,
sa mga tagasunod niya. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At handang siyang humarap kahit sa kamatayan. Nako, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Dito tayo lahat ng mga Kristiyano bumabagsak. Gusto natin sumunod, pero yung sarili natin ang nasusunod. Kaya gusto natin magbago, pero hindi tayo binabago ng mundo. Kaya dyan karamihan bumabagsak ang mga Kristiyano. Gusto mong pumunta sa simbahan, may gagawin ka. May lakad ako. Diba? Kaya, kung gusto natin talaga sumunod sa Panginoon, sabi nga, iiwanan natin, iiuna natin ang sa Kanya. At kaya natin humarap sa kamatayan, matindi yun. Kamatayan. Kaya ba natin ibigay ating sarili dahil sa Panginoon? Kaya medyo magdududa tayo eh. Pero ang sabi nga, kung gusto natin sumunod sa Panginoon, ibibigay natin ang lahat ng kamunduang bagay. Kaya those who follow Jesus Christ must be willing to give up all else in the world. Kahit ano, ibigay natin sa Panginoon. Tapos, and take hardship and persecution. Kailangan. Minsan, nagkakaroon lang tayo ng konting paghihirap, ayaw na natin. Pagka may nagpe-persecute sa atin, nagbabago na rin tayo. Kasi ang una-una natin kalaban, yung kasama natin sa bahay. Tandaan niyo yan. Kung hindi asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, yun ang nagiging una-unang kalaban nyo sa bahay. Hindi sa labas. Kasi pupunta ka ng simbahan, sabihin sa'yo, saan ka na naman pupunta? Kaya, ang udyok kasi ng kaaway, palagi nandyan lang sa bahay. O hindi sa ating mga kasama, sa ating mga kumpare, sa ating mga kumare. Kaya medyo minsan, nagbabago kagad tayo. Pero kung tayo, sinasabi nga, kung tayong bagong nilalang, new creation tayo, bali wala lahat yan. Hindi natin papansinin yan. Alam niyo, tama yung sinasabi ni Brother Abed. Si Pastor, nakakalam din. Nakiinuman kami, pag dumarating sila, yung makikita ko yung Tamaro Apex, lahat yung nasa harapan ng lamesa, wala. Oh. Yun ang buhay ko noon. At saka walang pwede magtakot sa akin. Matapang ako. Kaya, pero nung nasa Panginoon ako, naging duwag na ako. Kaya ulit. Tama yun. Tama yung sinabi ni Brother Albert. Malakas akong uminom. Kasi isang gin lang naman na uubos ko gabi-gabi at saka 3 Red Horse. Yun lang. Araw-araw yun. Kaya ayaw ko na tingnan yung karaan. Nilibing ko na yun. Alam niyo kung ilang kahasigarilyo na uubos ko sa isang araw? 2. 2 kang Marlboro yun, araw-araw. Hindi ako bumibili isang pakete. Bumibili ako isang rim. Ganyan ako noon kung manigarilyo. Kaya lahat ng bisyo ko noon, ngayon inararamdaman ko ng sakit ngayon. Tumanda ako. Kaya mga bata, wag na kayo magano. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kasi nakakasira talaga ng buhay. Pero kung nasa Panginoon tayo, nasa atin ang banal na Espiritu, binuhusan tayo ng banal na dugo ng Yesu Cristo, magbabago tayo at magbabago. Hindi ko akalain kung paano ako magbago. Kasi pinipilit ko noon magbago. Pero hindi talaga.
Ganito pa, nung inaalis ko yung paninigarilyo ko, naglalagay ako dito ng sigarilyo, hindi ko sinisindihan. Para mawala nga yung paninigarilyo ko, hindi ko sinisindihan. Pero nandito pa sa kamay ko. Pero maya-maya, pagka gusto ko, hindi sinisindihan ko. Hindi rin nagbago. Ang Panginoon Diyos lang talaga ang pwede magbago sa atin. Kaya kung gusto natin ibigay ang sa ating sarili, ihiling natin sa ating Panginoon. Lord, baguhin mo ako totally talaga para magbago tayo. Ngayon, diyan po natin nalalaman ang tunay tagasunod ng Panginoon, ni Kristo. As we follow, we know our identity in Christ. Sumusunod tayo sa Panginoon, kailangan malalaman ang ating kilanan, kung sino tayo. Sa John 1:12, di ba sabi, but as many as receive Him, to them give the power to become a son of God, even to them that follow on His name. Kaya, but sabi nga, but as many, kung tinanggap na natin ang ating Panginoon, ayun, bigyan tayo ng nakapangyarihan na magiging anak ng Diyos. When we are in Christ, we are given a new identity. Kaya ang pangatlo ko, new identity with God. We are son of God, or our sin are forgiven, and we enjoy the new hope, strength, and courage in our new birth. Instead of our old life, we have abundant and eternal life that is like His does. What a privilege we have. Kaya the moment we receive Christ as our personal Savior and Lord, we are born again spiritually. And our identity completely changed. Pagtanggap na natin sa ating Panginoon Jesus, bago kagad lahat. Hindi yung kalahati lang. Kaya ang sinasabi nga ng Panginoon, new creation, yung mga luma, itapon na natin. Andito na. New beginning, ang bagong buhay natin. Kaya, as a child of God, we are blessed and provided for. Tingnan nyo, God is able to provide us everything we need in Christ. Lahat ng kailangan natin. Kasi He is the owner of everything and the giver of all good things. In Christ, your love and identity is a child of God. We can resist sin by remembering what is the best for His children. Alam niya kung anong pinaka-the-best para sa atin. Kaya, wag lang kayo mag-alala, basta tanggapin niyo lang ang Panginoon sa buhay niyo. Lahat yan, magbabago. Kaya nga sinasabi, totally spiritual transformation ng ating buhay. He offered more than a word could. We are completely in His love as a born-again believer. Our identity in Christ is a very life and nature of Jesus living inside us. It understanding that who we are as a person, that Christ in us and what He did on the cross. Kaya yung spirito niya at ang spirito natin ay nagkaisa. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:17, but he that is joined unto the Lord is in one spirit. Kung nag-join na tayo as a son of God, ano na tayo? Isang spirito na tayo sa Panginoon. Diba? Kaya, as a Christian, we have forgotten that our true identity is found in Christ alone. Yung kilala natin, nasa kay Kristo lang. Apart from Him, we are nothing. It is God who gave us the identity and our purpose and the reason for living. Siya lang ang nagbibigay sa atin kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Walang iba. Kaya, it is God who gave us the identity and purpose. The Bible say about our identity in Christ,
Ito, isa, we are chosen. Pinili tayo. Hindi tayo pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa atin. We are fearfully and wonderfully made. Kaya walang pangit. Pag Kristiyano, walang pangit. Magaganda lahat. Diba? Made. We are a child of God. Ito mo nga hindi. We are loved and forgiven. We have to walk confidently in our identity in Christ. Kaya pwede tayo maglakad na may kumpiyansa tayo na maglakad. Dahil ang ating kilanlan na anak ako ng Diyos. Ano? The last. Kaya if Christ have given us the citizen of heaven. Kung na kay Kristo tayo, magiging citizen tayo sa langit. Yung iba sa atin, may 3 citizenship. Meron, may 2 lang. Kami, 3 yung sa amin kasi Filipino citizen, at saka senior citizen, at saka citizen of God. Kaya yung iba, 2 lang. Kung hindi po wala pa kayo sa Panginoon, hindi isa lang kayo. Isa lang sa inyo. Filipino citizen lang. Kasi kung hindi natin tinanggap si Panginoon, si Lord, wala. Manatili tayo Filipino citizen. Pero kung tinanggap na natin ang Panginoon, sinuko na natin ang buhay sa Kanya, magiging tayo citizen of heaven. Maganda. Kasi may hinanda na siyang tirahan natin sa langit. Kaya to become a citizen of heaven, we must be born again. Kailangan pala magiging born again. To be born again, we must look to Jesus Christ, the Son of God, and the Savior, eyes of faith. When we are born again, we became citizen of heaven, and we receive spiritual passport. Kaya iba yung passport natin, Filipino citizen passport, iba rin yung Christian passport. Kaya yung sinasabi nga ni Pastor Jay sa amin, nag-uusap kami kagabi, OFW. Ano yun? Overseas Filipino Worker. At saka OCW, Overseas Christian Worker. Ha? Kung tinatawag tayo para maglingkod sa ibang bansa, kailangan, kasi para magiging OCW tayo. Overseas Christian Worker. Pero kung tinanggap lang tayo, kung tayo tinawag para magtrabaho lang, hindi siguro worth para sa isang Kristiyano. Kasi ang aim natin, pera lang. Pero kung aim natin is maglingkod, mag-ministry, mag-vision, pag-pray natin. Kasi mahirap naman magmi-mission tayo na hindi pala tayo gift para sa mag-mission. Namasya lang tayo. Di ba? Pero kung ang gift natin mag-mission sa ibang bansa, mag-mission tayo. Pero ang gift natin, para dito lang sa Pilipinas, dito lang sa Pilipinas. Huwag natin pilitin na pumunta tayo sa ibang bansa, tapos mamasya lang tayo. Kasi iba yung salita nila, iba yung sa atin. Kung hindi tayo equip, pasensyahan. Kaya Pastor Jay, gusto sa tinalagaan. Kasi masaya yung mga bata eh. Ako enjoy ako sa mga bata. Kaya pasalamat tayo kay Lord. A passport is a powerful document to be a citizen of heaven. We must become a child of God in order for this to be true. We must be born again. Yung palang passport natin, kasi kaya pala pagka tinatakil ng Kristiyano ka na, magkakaroon tayo ng citizenship in heaven. Kaya ngayon, how do we live as a citizen of heaven? Yan ang maganda, kung paano tayo mabuhay. Ang sabi, una, do not live like the world. Huwag daw tayo mamuhay gaya sa buhay dito sa mundo. Kasi iba na yun sa, sa langit. Next slide. Next slide, please. Ito, ang sabi,
but our citizenship in heaven, and from it await the Savior, the Lord Jesus Christ. Yung sa ano kanina, yung sa citizens of heaven. Yung isa pa slide. Yung how to live. Ang sabi sa Romans 12:2, ang sabi, do not be like the people of this world, but let God change the way you think, then you will know how do everything that is good. Huwag daw tayo, huwag natin ihayaan ang mundo, ang ating isip na sa mundo. Kasi kung anong gawa ng mundo, yun din ang ginagawa natin. Isa pa, do not love the world. Ang sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If you love the world, the love of Father is not in you. Kaya wag daw natin mahalin ang mundo. Kasi kung mahal natin ang mundo, wala ang pagmamahal ng mundo sa atin. Isa pa, last. Set your heart and mind in heavenly things. Then you have been raised with Christ. Seek the things that are above. When Christ is seated in the right hand of God, set your mind on these things that are above, not on the things that on earth. Kaya wag natin sanayin na dito lang tayo sa mundo. Isipin natin na darating ang panahon na kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon kung tayo ay citizen of heaven. Pero kung hindi, ayusin natin ang ating passport. Para hindi ma-deny. Kasi baka mamaya ang passport natin para sa langit, madi-deny. Baka sabihin ng Panginoon, hindi ka pwede kasi hindi ka citizen of heaven. Kaya, para sa ating conclusion, ang sabi, as a new creation in Christ, we are to put on our new self. Ilagay natin ang bago natin katawan. Self that we are created to become like God. We become more like God by implementing the teaching of Jesus Christ into our life. Yun lang. Napakasimple lang. Ilagay na natin sa puso natin kung ano mga sinasabi ng Panginoon. Kung sinasabi ng Panginoon na itong gawin mo, pero kung hindi, wala tayong, sabi ko nga sa inyo kanina, kung ayaw natin magpapago, hindi tayo magbago. Pero sa tulong ng ating Panginoon, panalangin natin para magbago tayo. Kaya as a citizen of heaven, kailangan. Okay? Manalangin po tayo. Our gracious and heavenly Father, Lord, thank you for this morning you have given us. Thank you, Lord, for the words you have prepared for us this morning. Sana, Panginoon, ang iyong mga salita na madaldala namin, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, gusto niyo magbago ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ngunit, nagdududa pa rin po kami. Alisin niyo pang, Panginoon, ang pagdududa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na tumatak sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na magbago ang aming buhay sa pamamagitan niyo lang, Panginoon. Lord, tulungan niyo mo kami, Panginoon, lalo-lalo ang aming mga hanap buhay, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon, lalo-lalo na ang aming mga pamilya na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Kayo na po ang maghipo, magbigay sa kanila ng kapayapaan. Alam namin, Panginoon, wala kaming iba, Panginoon, na hinihiling, Panginoon, kundi ang pagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for this morning that you have given us. Thank you for the word, Panginoon. Lord, may this word, Panginoon, mabinigay sa amin. May bless and bless, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.
good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah, oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.